na ngang hindi natuloy si mama dahil sa pagsasabi ko ng totoo. Nahiwalay naman sa amin si kuya na akala ko'y nafukirat na. Dahil napagtagumpayan nating lumabas sa immigration ay heto't nagpakape ako ng libre. Dahil may mga kasama ako na bibiyahe ay nagahan na namin ang punta sa airport. Habang close pa ang check-in counter ay nagbayad na rin ako ng travel tax. Dahil may iniindang sakit si mama ay nag-request na ako ng wheelchair. At nung tinanong nga kung anong karamdaman ni mama ay ayun nga, naging honest tayo. Sinabi ko nga may gallstone siya. Mabilis na sana ang aming pag-check-in dahil nasa senior citizen lane si mama. Pero naging matagal naman ito nung kinonfirm pa sa supervisor kung pwede ngang bumiyahe si mama. Hinahanap kasi ang doctor certificate na allowed siyang mag-travel pero wala nga kaming maipakita. Ewan ko ba naman kung bakit nakalimutan kong kumuha nun. Pero after few minutes ay pinayagan naman kami. Kaya yun, doon naman tayo sa immigration magigisa. Sa immigration naman ay sinamahan ko nga si mama. Sinabi ko nga na ako yung sponsor niya. Tinanong ng officer kung anong trabaho ko at sabi ko wala po. Wala namang masyadong tinanong after kong ipakita ang aking Emirates ID. Kay kuya naman ay yung return ticket lang ang hinanap. So ang susi pala para approve ka sa immigration ay pagiging honest. Buti na lang na-serve ka agad ang breakfast para makainom na ng gamot si mama. Natanong ni mother kung pwede niya tong iuwi. Tignan niyo. Baka mamaya mawawala yung kumot niya doon. Hindi kompleto ang agahan kung walang kape kaya ako ay nag-request nito. Kaigihan lang na ang aming upuan ay malapit sa kusina at malapit sa CR. Pagkatapos ay natulog na ako at paggising ay nasa Dubai na kami. Dito nga ay ayaw na ni mamang mag-wheelchair. Trauma yata siya sa nangyari sa Pinas. Pero sabi ko nga ay kailangan niyang umupo dyan dahil ang layo-layo ng lalakari. For sure hindi niya kakayanin. Ito nga ang pa-welcome sa kanila mula sa immigration. Special lane din pala kami ni mama sa Dubai. Pero si kuya ay nasa normal lane lang. Kaya yun, nagkahiwalay kami at hindi na nga namin siya mahanap. Akala ko tuloy hindi na siya pinapasok at nafukirat na. Yun naman pala ay sa ibang banda siya nag-aantay. Habang nag-aantay ng aming sundo ay nilabas ko na nga itong bag na punong-puno ng mga pagkain mula sa eroplano.